Kasama po natin ang magkapatid, si Sunny Boy at si Isidro. Ang nirereklamo po nila, si Catalio ng VEM Toda. Alam naman natin sa buong Pilipinas, ang isa sa mga bayani natin sa kalye ay ang mga tricycle drivers. Of course, operators and drivers. Mula Luzon, Visayas, Mindanao, merong mga tricycle driver po all over. Pag nabigyan natin ng liwanag to, marami din matutulungan. So, 2021 kayo nung natigil, no? So, nung may usapan kayo ng 3,000 tapos may tubo na lang, tinanggal pa rin ang franchise nyo? Tinanggal pa rin po nila. Kailan tinanggal yon? 2022 po. Manalo po sa bilang isang Pangulo. Ang pag-uusap po na hulug-hulugan lang namin yung utang hanggang sa mabayaran namin sa loob ng 3 buwan, muling ibabalik ang aming prangkisa. Naka-sideline po ako o naka-extra trabaho. Sabado po ng gabi, nagdala ko sa kanya na halagang 1,000. Tinanggap po niya. Makalipas po ilang araw, eto sa bahay ko, dinadala niya 1,000. Kaya po ang tanong ko siya, Pangulo, ano ang nangyari? Bakit isinosoli mo? Ano ang dahilan? Kaya Pangulo, alam mo sa sarili mo yan, diyan ka rin kumuha ng pinagkakakitaan mo. Bakit mo ginawa sa amin yun? Bago natin tanungin si Presidente dun sa sagot niya, kayo lang ba yung may ganong sitwasyon na may utang, tapos hindi nakapagbayad, tapos tinanggal ng prangkisa sa grupo? Kami lang po. Marami po kaming narinig na may utang, pero hindi po katulad na nangyayari sa amin na nirebook po kami. Wala po ating nakakarating na sulat sa amin. Wala po. Palita lang po siya. Hindi na kayo pwedeng pumasada? Opo. Advice ko to sa lahat, kahit anong klaseng asosasyon, trabaho, kailangan maliwanag ang proseso. So, Catalio, ano naman version mo nung usapan? Kuya Alan, nangyari po yung 2019 yung sa kanila. Si Pangulo Sunny po, dati po siya Pangulo. Noong po ako'y maging Pangulo, July 1, 2022. 2 Pangulo pa bago ako maging Pangulo. Kaya yung pong problema, minana ko lang, ang saping linya nila, rebook na. Nakabakante na, pag-aari na ng VEM Toda. Pero, Pangulo, bakit nyo kami ipinatawag? Bakit nyo tinanggap yung pera ng Sige, pumunta ko? tayo doon. Bigyan natin Isidro na. Ganito po, Sige, okay. Naupo po ako July 1, 2022. Kinabukasan, July 2, 2022, pinulong ko yung aking 14 po kaming opisyales. Gumawa po kaming resolution na pababalikin sila, pero babayaran yung utang nila. Ang usapan namin, 90 days. Pero October 31, 2022, kailangan makakumpleto na. Pero po, hindi po nangyari yon. Nagbayad siya ng down payment ng 1,000. Opo, nagbayad 1,000. Tinanggap niyo yun? Ngayon po kasi, yung nakarang pamunuan, meron po silang ipinakitang katibayan na rebook na sila. Kaya yung 1,000, ibinalik ko po sa kanya. Pero kuya, nung nagpatawag ka ng meeting na magbayad lang sila at babalik, alam nyo naman na revoke na di ba? Opo, pinipilit nga po namin silang maibalik. Kasi nung pinulong mo pa lang sila, alam mo na na-revoked Pero binigyan mo sila ng... binibigyan po namin pagkakataon. So bakit nga mo binalik yung 1,000? May reklamo po Yung dating pamunuan Meron silang... Pero nag-meeting na kayo with your association Alam nyo naman na meron na silang reklamo, alam nyo naman na na-revoke, di ba? Nag-meeting kayo, may resolution kayo na kung magbabayad sila, pwede. Nagbayad naman sila. Umano po yung yung date na umabot na doon sa date, hindi na kaya ibinalik na namin yung ibinalik ko yung 1,000. Liwanagin natin Nagpatagpo siya ng meeting. Pagkakatanda ko po, Miyerkules. Araw po ng Sabado ng gabi, alas 7. Dinala ko sa kanya yung halagang 1,000. Nung araw, kailan niya binalik sa'yo? Siguro po, makalipas ang 4 o 5 araw. So, wala pang October? Wala pa po. Tama ba yung kuya? Wala pa pong 10 days yun. Yung petsa ko. Kasi kung binalik mo ng 4 na araw pa, tinatanong nga nila bakit. Kasi may resolusyon na nagsasabing pag nagbayad, ibabalik mo sila. Ngayon, kung ang resolusyon, kung tama na ibinalik mo, kasi October wala pa, sinunod mo lang yung resolusyon, di ba? Pero kung 4 na araw pa lang, sinoli mo pa lang, hindi mo sinunod yung resolusyon. Hindi ko lang matandaan, kuya, yung petsa ko. Kuya, alam mo naman siguro kung October 31 o kung ilang araw pa lang. Hindi ko Sorry, kuya. Tingin ko nagsisinungaling ka Ay? Sabihin mo sa akin totoo, bakit mo binalik yung 1,000? Kasi kung binalik mo yung unang sinabi mo sa akin, binalik ko 1,000 kasi may nagrereklamo. Nung nag-meeting nga kayo, alam mo nang may nagrereklamo pinagbibigyan nga namin sila, kuya. So, hindi yun ang dahilan. Kasi nga, pinagbigyan mo na sila
Nung nag-meeting ka, tapos na yung nagrereklamo, alam mo na. Di ba? Susunod nung tinanong kita, ba't mo binalik? Ang sabi mo, lumampas na yung October 31, kaya ako binalik. Nung tinanong ko sila, 4 na araw pa lang, hindi mo naman ngayon masagot yung oras. So, sa totoo lang, may nangyari. Ano nangyari? Bakit mo binalik? May nagsabi sa'yo, wag, may bumili na ng prangkisa. Ganito po kasi meron kami yung under kami ng federasyon. Yung federasyon, out of 26 members, isinangguni ko sa federasyon, yun nga, revoke na sila, sabi niya. Dapat hindi mo tinanggap ang 1,000, pinakita mo muna sa federasyon, boss, may desisyon kami. Eto desisyon namin, pagbibigyan, payag ba kayo? Hindi. Tinanggap mo na yung pera, ibig sabihin consummate na yon. Pero nga, kuya, hindi ka nagsasabi sa akin ng buong katotohanan. Bakit nyo binalik yung 1,000? So, inutusan ka ba ng federation? Inutusan ka ba ng konsehal? Pinatawag ka ba ni kung sino man, ni kapitan, o ayaw ba nung majority ng member? Kasi nga, may usapan na kayong malinaw, may resolusyon ka na eh. So, kung halimbawa sila ang pumunta sa judge o sa piskal, dala-dala yung resolusyon. Boss, binayaran ko na. Eto resolusyon. Ang sabi ng resolusyon, bayaran ko hanggang October 31, akin na yan ulit. Boss, binigay ko 1,000, binalik sa akin. So, kung ako piskal, tatanungin kita, pres, ba't mo binalik? Kasi hindi mo pwedeng ibalik nang wala kang legal na dahilan. Kasi may kontrata na kayo eh. Nung binalik mo yung 1,000, pinaliwanag mo ba sa kanila kung bakit? Pinaliwanag ko po sa kanya na may nagko-question, mayroong yung dating pamunuan. Nasabi na, close na yan. Close na yung kaso na yan. Bakit tatanong ko lang sila, nagpaliwanag ba siya ng ganon? Wala po siyang sinasabi sa akin na ganyan. Paano ba niya binalik yung 1,000? Personal o...? Personal po. Nagpunta po siya sa munting bahay ko. Sabi po niya, Kasidro, ito yung 1,000 mo. Ang tanong ko po sa kanya, napakaliwanag. Sabi ko, Pangulo, bakit? Ano ang dahilan? Bakit ibalik mo? Ilang araw pa, binabalik mo sa akin yung... ano sagot niya? Bilo ko sa yung pera. Wala nga. Wala po, para po siyang napipi. Ang sabi lang po sa Kasidro, iuwi na. Nauutal po siyang ganun, wala po siyang ibinigay na sapat na dahilan. Ang nawala kasi sa magkapatid, ang pagkakataon nila, labanan yung desisyon mo. Yung po kasing pinaka-founder president, isa rin po siya sa umaadlang na hindi na pwede. Yung founder president, kamag-anak din po nila, klase lumalabas po kasi advisor sila. So wala siya sa meeting? Wala po siya sa meeting. Bakit ka pa nagka-meeting? Wala ka naman pala kapangyarihan. Ang may kapangyarihan pala yung founder eh. Pinag-uusapan natin dito, kuya, batas at ano ang fair. Fair ba sa kanila na pinatawag mo kasama lahat ng opisyal mo tapos magdadahilan ka ng founder? Ang tinatanong nga natin, kuya, hindi kung sinong malakas, kung sinong nasusunod. Ang tanong natin, batas at ano yung patas. Ikaw, presidente. Ang presidente ba yung founder o ikaw? So, tingin mo, tama ginawa mo. Meron kang batas, may resolusyon. May gusto si founder. Kaya kung sa simula pa lang, kuya, sinabi mo na sa akin, boss, ito naging problema ko. Makapangyarihan si founder, siya nag-object. Di naintindihan ko. Yun ang totoo. Meron kayong kalaban na malakas, na ayaw na maibalik kayo. Kilala niyo yun? Opo. Kagalit niyo yun? Hindi naman po, ninong ko po yun eh. Kung korte ako, hindi ko lang sasabihin na mali ka't ibalik mo, sisingilin pa kita ng danyos. Kasi nakasakit ka eh. Si founder ba, ikaw lang kinausap or yung buong official mo kinausap din? Kinausap din po yung iba. Nag-resolution ba silang lahat? Hindi po sila nag-resolution. Alam mo ang ginawa nila sa'yo, kuya? Inipit ka nila. Mapipilitan kaming kausapin yung inyong sanggunian. Mapapahiya din sila kung bakit hindi sila ang nagdidesisyon ng prangkisa, bakit kayo. Kuya, may kasama ka ba dito gusto magsalita? Okay lang. Pero po isa. Sige, para maliwanagan lang. Anong pangalan mo? Richard. Richard, ikaw ang treasurer. Pakiliwanag ng konti, Richard. Tama po yung sinabi niya, nagbigay ng 1,000. Tapos, binigyan po siya namin ng hanggang October 31. Dumating na yung October 31, isinauli niya po yung 1,000 kay Isidro. Kaya hindi niya po na-comply eh. Ang sabi ni Isidro, 4 na araw lang, sinoli na yung 1,000. Nagsisinungaling po siya eh. Ang sinasabi nila, hindi na kayo umabot ng October 31. So, kumbaga, sinunod lang nila yung resolusyon. Alam mo, ang problema lang sa kwento nyo, Richard, tatapatin kita, ha? Nagsabi na si Presidente na yung founder ang problema, ayaw niyang pagbigyan yung dalawa.
Kasi kung lumampas ka ng 31 at hindi sila nagbabayad, na hindi naman kailangan ni founder makialam na. Kasi malinaw naman sa resolusyon eh. Eto tanong ko sa inyo, kayo ba sarado na ayaw nyo na silang pabalikin sa asosasyon? Dadaan po muna sila sa aming consultation sa mga member. Hindi, sinabi nyo na consultation, tapos ang sinusunod lang ni Presidente si Founder. Si founder. Si founder na lang kakausapin ko. Kung ang pagkukulang lang nila hindi nakapagbayad sa oras, no? Sa batas, kailangan may notice. Hindi yung Opo. pupunta si press, oy, hindi nyo na nabuo, kaya binabalik na namin yung in-advance nyo kasi hindi nyo nabuo, wala na. Hindi pwede yung ganon. Kailangan yun may notice siya na, ops, pa-expire na ito, pag ito hindi nyo binuo, matatanggal na yung membership nyo. Walang ganon, di ba? Opo, kasi nakalagay doon sa resolution, automatic na pwede. Resolution nyo yun. Pero Opo. yung sa kanila, kailangan nakakatanggap sila ng notice. Dahil hindi nagka-notice, sa ngayon, may time pa silang bayaran yon. So kung yun lang naman ang issue, hindi dapat issue na babalik pa sa board na tanggapin sila kasi ang issue lang is magbayad o hindi nagbayad. Bayaran nyo. Pag na-comply nila yun, automatic yun para sa akin. Sa akin, very clear, na pre-pressure ka, naiipit ka rin sa iba. Bilang presidente, I honor you na gusto mo maayos yung asosasyon. Pero ang leader, kasama dyan maayos, pero kasama dyan na yung boss. May desisyon na ako. Yun nga ang tatanungin ko. Sa inyong opinion, hindi official na desisyon, tingin mo masyado ng malalim o tingin mo may pag-uusapan pa? Ang sa tingin ko po doon, malalim na yung naging ugat ng kanilang... And thank you for being honest, Richard. Pwede ba kayo sa ibang asosasyon? Okay ba sa inyo yan? Okay po kami doon, kuya. Or siguro, we will make a call, di ba, to look at your case, pero paki-review nyo yung sistema nyo. So, ipapakiusap ko sa inyo, itama nyo yung mali ninyo. Kami, sa Cayetano in Action with Boy Abunda, si Ate Pia, si Kuya Boy, committed kami, mabigyan kayo ng hanap buhay. Mr. Founder, kung nanonood ka, ikaw nakakaalam dito, doon ka ba sa tama o doon ka sa kung anong gusto mo? O, kayo na magdesisyon, iiwanan ko sa inyo yun. So, maraming salamat sa inyong pagsama dito sa mainit na usapin. Nangyayari ito sa buong Pilipinas. Sana nakatulong ng konti, nagbigay liwanag at sana maiwasan ang ganitong mga hindi pagkakaunawaan. Magbabalik po ang Cayetano in Action with the one and only Boy Abunda. Dahil mula 2022 pa, hindi nakapaghanap buhay ang magkapatid na Sunny Boy at Isidro. Pati ang bisa ng kanilang mga driver's license ay napaso na rin. At sa tulong ng Cayetano in Action with Boy Abunda, nabayaran na ang renewal fees at penalties para muli silang magkalisensya. Nag-alok rin ang programa ng tulong sa pagpoproseso at pagbabayad ng mga gagastusin para makapagtrabaho sila sa isang ride-hailing at food delivery app, pero tinanggihan nila ito. Mas pinili naman nilang balikan ang orihinal na kabuhayan bilang mga tricycle driver. Hangad namin ang kanilang tagumpay sa pagbiyahe. Bit-bit ang panibagong lakas mula sa tulong ng programa. Muli po, Kuya Alan at Pia, papasalamat po kami sa ginawa niyong tulong sa amin. Muli kami nagkaroon ng lisensya para maipatuloy namin ang aming pagbiyahe o pamamasakang tricycle. Malaki po ang naitulong sa amin ng programa ni Kuya Alan. Makapaghahanap buhay po kami muli. Sana po marami pa po siyang matulungan tulad namin.